epekto sa atin. Hindi lang ito tungkol sa missile. Ito'y tungkol sa presyo ng pagkain, gasolina, trabaho at mismong buhay. Kapag sumiklab ang digmaan sa rehiyon, naku po, mawawala ang mga trabaho ng OFW sa gitnang silangan. Tataas ang presyo ng langis, kuryente at pamasahe. Guguho ang turismo at mga call center agents. Mawawala ang mga investor. Magkakaroon ng hoarding at kakulangan ng pagkain. Mas lalala ang gutom, mas lalalim ang kahirapan, at sa gitna ng lahat na ito, ang Pangulo natin ay nasa photoshoot. Nako po, mga kababayan, habang kayo'y nasa pila sa palengke, habang ang budget mo'y pinagkakasya para sa sardinas at bigas, may bumulwak na balita sa labas ng ating bansa. Binomba ng Estados Unidos ang Iran isang tactical na atake kuno, sabi nila. Pero sa chessboard na digmaan, ang bawat galaw ng reyna ay may isinasakripisyong pawn. At tayo mga Pilipino, nasa harap ng tabla at hindi hawak ang dice. EDCA, tulay ng kanluran, panganib sa silangan. EDCA o itong tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement, isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ilalim nito mga kabayan, pinayagan ng gobyerno ang US military na gumamit ng ilang base sa ating bansa. Hindi raw ito permanenteng base, pero may mga sundalo, armas, radar at runway. Sabi ng ilan, proteksyon daw ito. Pero ang tanong, proteksyon para kanino? Dahil kung uubusin ng mga superpower ang isa't isa, ay nako, baka tayong host country ang unang pasabugin. At ano ang epekto sa atin? Hindi lang ito tungkol sa missile. Ito'y tungkol sa presyo ng pagkain, gasolina, trabaho at mismong buhay. Kapag sumiklab ang digmaan sa rehiyon, naku po, mawawala ang mga trabaho ng OFW sa gitnang silangan. Tataas ang presyo ng langis, kuryente at pamasahe. Guguho ang turismo at mga call center agents. Mawawala ang mga investor. Magkakaroon ng hoarding at kakulangan ng pagkain. Mas lalala ang gutom, mas lalalim ang kahirapan, at sa gitna ng lahat na ito, ang Pangulo natin ay nasa photoshoot. Nako po, habang ang mundo ay naglalabanan, habang ang Pilipinas ay ginagawang daungan ng bala, si BBM ay abala sa pagsusuot ng barong, pagbibilang ng investment pledges daw, at wala siyang binabanggit sa EDCA. Wala siyang plano at wala siyang panindigan. At dahil sa kanyang katahimikan, tayo ang nagbabayad ng presyo. Kapag ang base ay pinaupa, ang gira ay hindi na lamang palabas kundi panauhin sa ating bakuran. Kapag ang gutom ay dumami, hindi bala ang unang tatama kundi presyo ng bigas at sibuyas. At kapag ang leader ay pipi, ang bayan ay maglilibing ng sariling pangarap sa katahimikan. Anong dapat gawin? Humingi tayo ng paliwanag saan tayo dadalhin ng EDCA. Itulak natin ang transparency, hindi tayo pwedeng makulong sa kasunduang hindi natin alam. At higit sa lahat, magsalita tayo dahil ang digmaan ay hindi lang laban sa sundalo, ito'y laban ng diwa. Mga kababayan, kapag binumba ng Amerika ang Iran, hindi lang disyerto ang umuusok, pati kaldero natin dito sa Pilipinas ay nauupos. At kung manatili tayong tahimik, kung pipiliin natin mag-Facebook habang nagkagagrian ang mundo, baka sa huli, ang makain na lang natin ay alikabok at propaganda. At sa gitna ng digmaan ng mga nabuhala, ang pinakamapanganib ay hindi ang missile, kundi ang Pilipinong hindi na marunong magtanong, at ang Pangulong hindi kailanman sumagot. Ako naman, Nino Bonito Padilla, lumalaban para sa bayan.